So magandang araw mga busing. Yun, ito na yung alaga nating Rhode Island Red. So mag-apat na buwan na tayong nag-alaga mula nung Marso. Bumili tayo ng isang inahin at saka isang inahin tsaka isang parsya, lalaki at saka babae, ready to lay na. Pagbili namin noon is nag-itlog na siya. Nung araw din yun, pagbili natin, nabili natin to sa Davao. Tapos nagbiyahe tayo ng papuntang Samal Island. Kinabukasan, nag-itlog agad siya ng isa. So nagpagawa tayo ng kulungan. Yan yung kulungan natin na pinagawa ito. So ito yung kapares niya. Yan, yung inahin na yan. Saka ito, yung unang binili natin. So nung March, so ngayon July na. So mga 4 na buwan na. So ito na yung na-produce niya na mga anak niya ito. May siyam na natira dito. Siyam tong mga, ito yung una, pinakauna niyang anak, yung malaki, saka yung pangalawa, yung medyo maliliit pa. Yan yung pangalawang pa-incubate namin. Pangalawang batch. Saka yung third batch niya is yan lang yung natira sa third batch niya. Yan, bali kuan yan, 6 yan, namatay kanina yung isa. Fourth yan, fourth tsaka fifth nga 6, taka ang 6 na nandun sa bahay, yung pinailawan natin, bago pa lang yun, yung 6 batch niya. Tapos may kukunin kaming 7 batch bukas. Tsaka third batch mga 26. 8 batch 26. So yan yung na-produce niya. Ang manok natin lahat ngayon is umabot na sila ng 25. So maraming namatay. Siguro mga 15 yung patay mula nung mag-umpisa akong mag-alaga nito. Sisiyo pa lang nangamatay na, gaya kanina, 2 yung namatay, nilibing natin. Marami kasing mga manok dito na nag-alaga, mga native, pure native, tapos pinakawalan lang nila, pumupunta dito, tsaka ayun, nawaan ng sakit tong natin, mga manok. Ayun, wala sila sa kondisyon ngayon, yung mga manok natin. Namatayan tayo kanina ng 2 kahapon. Kahapon sila umpisang magsakit, yung lumuluha yung mga mata nila. Ang problema ko, dahil bago-bago pa lang tayo nag-alaga, ito pa lang talaga yung unang pag-alaga ko ng manok, dahil dati naman is baboy yung inaalagaan natin. Sumubok tayo ng Rhode Island Red. So mahirap para siyang alagaan, hindi gaya ng native na madali lang alagaan pag maliliksi sila, hindi sila prone ng mga sakit, hindi gaya nitong Rhode Island. So ngayon kahapon bumili ako ng Shamo, bumili ako ng 4 na pirasong Shamo. So subukan ko naman ng mag-Shamo. So itutuloy ko lang to para itong Rhode Island Red, itutuloy ko to. Tingnan natin kung anong kalalabasan nito hanggang abot ng 1 taon, kung gaano karami yung ma-produce nila, o para ma-experience din natin kung ano talaga makuha natin yung diskarte, kung paano mag-alaga na hindi mamatayan at paano tayo makatipid. So subok pa lang to, hindi natin tinitipid to sa pagkain. Ang gusto lang nating resulta nito is maparami natin, dahil medyo malaki-laki yung kulungan natin. Yan, balak ko pang lagyan niya ng mga net, yung buong lote ko. So kailangan lang nating magparami, hindi muna tayo magkukwenta ng mga gastos o magkano na yung ginagastos. Ang goal natin ngayon is paano makaparami ng itlog at saka manok. Paano natin sila maparami.
So hanggang aabot to ng mga 100 or depende. Tsaka natin isipin yung paano ito ay dispose, paano tayo kikita dito. So pag ma-hit na natin yung volume niya, tsaka natin isipin kung paano ang dispose nito, kung paano kikita dito sa Rhode Island Red. So ayun, so ito na yung mga alaga natin, yan. Tapos itong laki na ito, lalaking manok na yan, hiniram ko yan sa kapitbahay namin dito dahil akala ko yung malaki nating sunoy, akala ko yun ang may diferensya. Yun pala, itong unang inahin natin ay may diferensya. Siguro wala to sa kondisyon dahil ayaw niya talagang ayun ang itlog. Isang linggo na siyang hindi nag-itlog. So na problema tayo kaya nanghiram ako ng yung lalaki. So bala ko sa uli mo na yan. Hiniram ko lang naman yan. So ibalik ko na lang yung malaki, balik ko na lang dito yung original niya na kapartner. Dahil hindi rin naman effective. Hindi naman din siya nag-itlog. So siguro sa hindi natin alam bakit hindi na siya mitlog, huminto siya, siguro wala sa kondisyon. Iba rin kulay ng kuan niya, ng ipot niya, kulay green na medyo basa yan. So i-research pa natin yan, kung anong cause niyan. So binigyan ko na sila ng Primoxil saka sulfar yan. Mayang hapon pag maubos nila yung sulfar QR, bigay naman tayo ng Primoxil. So yan, medyo wala sa kondisyon yung mga manok natin. Tingnan mo yan, medyo matamlay sila dahil ayun nga, kulira ata to, namaan ng sakit. So nag-Primoxil tayo, sulfar QR kaninang umaga, maya mag-Primoxil tayo. Yan, wala silang ganang kumain. So yun na nga, namatayan pa nga tayo ng dalawa kanina, isa sa batch na yan, tsaka isa sa batch dito. So yan, tapos may dalawa tayong sirama chicken. Yan, sa kaibigan ko yan, hiniram natin yung sirama chicken. Dahil pag may sirama daw yung manukan mo is medyo malayo daw sa sakit. Dahil iwan ko sa mga matatanda, yun ang sabi nila, makakaiwas daw sa mga sakit yung may sirama ka sa manukan, alaga ka ng sirama. So yan, yung dalawang sirama, ito yung partner niya. So yan, so kung mag-itlog yan, incubate natin para makaparami ng sirama, para maka-produce tayo ng sirama. Isauli natin yan, at least may kuha na tayo, may na-produce na tayong sirama. Mahal din kasi yan, parang pit lang ginagawa sa iba yan, parang pit. Yan yung mga alaga natin. Nahirapan tayo dahil yun na nga, hindi pa tayo sanay mag-alaga ng mga ganyang manok. So mahirap, experience natin, unang subok natin, nahirapan ako. Yan na siya, para na siyang pero matay na naman niya ng hapon. So tingnan lang natin kung anong resulta niyan. So yun lang muna mga boss, maghanap tayo ng solusyon kung anong magandang gawin dito sa mga ganito sakit-sakit, paano natin ma-prevent o maiwasan. So magandang araw sa inyong lahat mga bossing.